Hello po mga ka-TH, magandang araw sa inyong lahat, sa mga taga-subaybay. Welcome po sa Heart Sign Channel. Ito na po yung video na sinasabi ko sa inyo ka-TH na paano hanapin ang mga pintuan o entrance ng mga ginto na itinago ng mga Hapon. So, kung napanood mo ang una kong video ka-TH, may 6 doon na paraan para hanapin ang entrance or pintuan ng mga ginto. So dito ka-TH, sa 6 na yun, dito hanapin natin yung 3, yung pinaka-importanting bagay na makikita or matatagpuan dito sa area na ito. Yung 3 marker ang hanapin natin dito dahil yun sila yun, dahil yung marker na yun ang tumutukoy kung saan ang deposito. So dito ka-TH, ito yung sinasabi ko sa inyo na daan na ginagawa ng mga Hapon na dinadaanan at lugar na kung saan itinago nila o ibinaon ang mga kayamanang kanilang ninanakaw sa ibang bansa. So dito ka-TH, kita nyo may river dyan, that creek, at hanapin natin dito ang primary marker. Dito ka-TH, may nagti-treasure hunting dito sa area namin ka-TH. Ang napansin ko, ang lokasyon ng deposito ay nasa east palagi. Yun lang ang napansin ko, iwan ko sa ibang lugar. So yung mga okay nila ka-TH, malalalim na. So ito ka-TH ang marker, ang primary marker dito sa lugar na ito. So sa nakikita nyo ka-TH, para siyang muhon, pero hindi siya muhon ng Pilipinas, kundi isa siyang marker na ginagawa ng Hapon, palatandaan na dumating sila dito sa lugar na ito. So kung pansinin niyo, mapapansin mo ka-TH na ang marker na yan ay may kurba. Natin ng kumpas kung sa anong posisyon ang primary marker. So dito mo malalaman ka-TH kung ano ang posisyon ng bawat marker. So ngunit na maghanap ka pa ng ibang kumpas na mahirap hanapin or bilhin mo pa, mag-download ka lang ng apps na kumpas. So yan ka-TH. So nasa insaktong location or position ang primary marker. So doon ang north at dito ang east. So ang mga naghukay na treasure hunter ka-TH ay nasa insaktong location, nasa east sila, kaya lang wala dito ang deposito, hindi ito area ng deposito. So hindi nila natumbok. So para malaman natin ang area ng deposito, kailangang madikod natin ang primary marker. So sa nakita mo ka-TH, may kurba siya na papunta sa norte, kurba papunta sa norte at medyo slanting siya konti. So pag-record yung ka-TH, lagyan natin ng kawayan. So yan, makikita mo na ang deposito ay wala dito sa lugar mismo, kundi nandun pa sa bahaging norte. So para siyang telescopic marker. Okay? So malayo pa ang area ng deposito. So yan ka-TH, para siyang telescopic marker. Dito, yun ang primary marker ka-TH. So pag magti-treasure ka, yun ang sinasabi ko sa iyo sa unang video na
na puntahan mo o hanapin mo ang dinadaanan ng mga Hapon. Dahil sa mga dinadaanan ng Hapon, meron silang marker na iniiwan at tinatawag yun na primary marker. Nag-iisang bato lang yun, malaki. Dito, maliit ang primary marker kasi maliit lang ang deposito rito, pero hindi yun matatawag na giveaways. Pero medyo malaki-laki na rin. So along the way, nakita na natin ang primary marker. Ang susunod na hanapin natin mga ka-TH ay yung secondary marker, tulad na sinasabi ko sa iyo sa naunang video ko. So along the way ka-TH, sa paghanap natin ng secondary marker, may makikita tayong mga sign. Yung mga sign na yung ka-TH, hindi yung mga marker, kundi hindi mga sign lang yun. Mga tinatawag ko yun na confirmation sign dun sa primary marker or verification sign. So may una tayong sign dito ka-TH na may encounter. Ito ka-TH, kung titingnan mo parang natural lang, pero kung mapapansin mo, isa siyang arrow, diamond arrow. So meron siyang yan ang buntot, yan ang katawan ng TH, ito ang katawan, at yan ang ulo. Kung pansinin niyo, mapapansin mo ka-TH, ang dulo ng arrow ay hindi pa straight, hindi paliko. So paliko siya pa punta sa right side na bahagi ng bundok. So confirm ka-TH na yung primary marker kung saan siya nakaturo. So yun din ang itinuro ng unang sign. So meron pang sign ka-TH dito na ating makikita at mapapansin. So kung titingnan mo ang area ka-TH, parang nature lang at hindi gawa ng tao. Pero kung mapagmasid ka na tao, so may mga marker dyan, mga sign, tulad nitong dalawang bato. Yan ay passageway yan ka-TH. So meaning kasi sa area na pupuntahan mo, na kung saan nandun ang deposito, ay may passageway, merong daanan yun ka-TH. So yun, so sa pagtitreasure mo ka-TH yung area, pagmatyagan mo ang mga bato, nature ba siya o hindi. Ito pa ka-TH, heart sign. So ang heart sign ka-TH, ang dulo niya ay nagtuturo doon sa norte, kung saan ka dadaan. So yun ka-TH. So medyo malayo-layo pa ang daanan. Siguro mo ka-TH mga 50 to 100 meters ang area na to, or di kaya 150 meters, 1 to 150 meters ang area na to ka-TH. So medyo maliit-liit. So yun na ka-TH. Lastly ka-TH, before hindi pa tayo makarating sa secondary marker, hindi pa natin mahanap yun, meron pa dito ka-TH na isang confirmation sign na kung saan yun ang panghuling sign na nagsasabi kung saan ang location ng deposito. Sa yung bato ka-TH, itong bato na to ka-TH, ang siyang panghuling nagsasabi, panghuling confirmation sa lahat ng sign natin dinaanan. Kung mapapansin mo ka-TH, isa siyang paliko na bato, tumitingin siya doon sa bundok, sa gilid ng bundok siya tumitingin. So bali, nandun talaga sa bundok ang deposito, wala sa baba ka-TH. So yun ang ka-TH. So yan ang panghuling sign. So sa pagtitreasure hunting mo ka-TH sa yung area, ang unang gawin mo ay hanapin mo yung dinadaan ng mga Hapon. Kaya lang ang iba binura ng Hapon para walang trace, hindi matrace.
Yung iba naman ay may daanan kasi may mga tao na sa area tulad dito sa area na to. So dahil nandun ka TH ang deposito, so puntahan natin. So dito ka TH may ginawa silang parang tulay, parang bato na nakalinya na nagpapahiwatig na dyan ka talaga dadaan. Kasi sa sinasabi doon sa panghuli na sign, so dadaan ka dyan. So dito ka TH hindi mo makikita dito kung nasaan yung secondary marker, kasi dito ka TH napapansin ko ang secondary marker ay hindi nila inilantad, hindi expressible ang secondary marker. Pero itong bato na pinatungan ko, ito na yung secondary marker. So gagamitan natin ito ng kumpas kung saang direction, saang posisyon itong secondary marker. Tandaan mo ka TH na na ang kumpas ay mababago na siya, palagi yung mababago depende sa posisyon mo, depende sa paggalaw mo. Ikaw ka TH, pag gumamit ka ng kumpas, ikaw yung palaging nasa gitna, ikaw yung palaging nasa gitna. So yun ka TH, yung norte, so diyan ka dadaan at doon papunta ka sa east. At dito ka TH may mga fake, may mga hindi legit sign tulad ng heart sign na yan, hindi yan legit ka TH. At itong marker na ito ka TH, hindi rin ito legit. So siguro marami ka ng sign or marker na nakita na katulad ng ganyan, pero huwag mong paniwalaan ang mga ganyan ka TH kasi lantad na lantad. Ang iyong mga legit na sign ka TH, hindi yun mapapansin. So dito na ka TH, so yun ang secondary marker. Ang susunod na natin hahanapin ay yung directional marker. So tingnan natin kung ano ang sign na meron sa secondary marker. So kung titingnan mo yan ka TH, meron siyang parang 7, naka-triangle yung baba at saka 0. So kung papansinin mo yung ka-TH, isa yung meaning yung ka-TH, isa yung door sign or door sign yung ka-TH. Pero wala dyan ang pintuan kasi mahirap kung dito kasi matigas ang bundok ito sa gilid ng ilog. So dito ka TH dapat may directional marker na dito kasi yun ang panghuling marker na hahanapin natin. Pero nung una ka TH, so unang punta ko rito, meron itong bato na directional na nagtuturo papunta sa itaas, pero ngayon ay nawala kasi na siya, nasira na TH kasi may nagti-treasure hunting rin dito. So, wala na tayong makikita na directional marker. So kung ganun TH, wala na directional marker na makikita. So may mga backup yan ka TH na mga marker na kung saan hindi mawawala. So yan ka TH, ang bato na yan yung directional marker kasi nagtuturo siya dun sa taas. Kaya lang nasira na kasi may nagtitreasure hunting dito sa area na to. Pero hindi sila nagtagumpay. Malapit na sila sana, kaya lang hindi sila mapagmasid ng mga treasure hunter. Wala silang alam. Kaya importante ka TH na may konti kang alam sa pagdecode ng mga marker. So wala nang directional marker. So dito ka TH, meron dito tinatawag na backup marker. At ito yung
ilog ka-TH, ito yung tubig ka-TH. Ito yung backup na ginagawa nila. Backup. So, yung tubig na yun ka-TH ay nanggaling yan sa itaas ng bundok. So, yan ay magsisilbing directional marker kasi yung ilog, yung tubig na yan ang siyang magiging gabay mo papunta sa itaas kasi magtatanong ka saan galing ang tubig na yan. Walang ilog dun sa itaas, walang sapa. So magtatanong ka at maka tawag doon, ma-amaze ka sa tubig kasi nanggaling siya sa taas na walang tubig pero may tubig na dumadaloy. So puntahan natin yung ka-TH at tingnan natin kung saan nanggaling yung tubig. Okay, so punta tayo sa itaas kasi nandun lang yun. Ang nagbibigay sa atin ng direction ay yung tubig. So tandaan mo ka-TH na ang mga area or mga location ng deposit na tinatago ng mga Hapon ay hindi yun nakalantad or makita ng madalian. Tinatago nila yun sa masukal na bahagi ng kagubatan na hindi madaling makita ng tao at hindi madaling mapuntahan, hindi madaling malukit. Kaya pag nititreasure ka, nag-explore ka, naghanap ka ng area, lokasyon ng object, so doon mo hanapin sa mga masukal na doon sa mga liblib na area kasi nandun lang yun. Okay, nandito na tayo. So gamitan natin ng kompas. So exactly ka-TH. So andun ang north at ang east. Andun ang north at ang east ay nandito. Yun na natin na. So yung east. So nandun ang east. So punta tayo doon. So kasi wala ring tubig dito. So tara. Ito na ka-TH. So ito na yung tubig na dumadaloy patungo sa ibaba. Ito na ka-TH. Oh. Ito na yun. So hanapin natin yung kung saan nanggaling to, ang pinanggalingan nitong tubig na to. Okay, nandito na tayo sa area na kung saan tinuro ng kompas, east side. So ito na yung ka-TH, ito na yung area. So tingnan mo ang area ka-TH, parang gumuho, lupa na gumuho. Sa tingin niyo ka-TH, nature ba na gumuho? Nature ba ang naguho ng lupa o tao? So nakita na natin ang primary marker, secondary at directional marker. So hanapan natin yun ang door sign. So under sign. So may bato dito ka-TH. At sa bato na yan ay may sign. So tingnan nyo ka-TH. So ito yung sign, pinaka-legit, napaka-legit na sign na kanilang itinatago sa mga mata ng treasure hunter. Ito. So napakaganda. Ito ay door sign. Okay. So ito yung mapa.
saan ang ano nakalagay ang treasure. Ito yung area. So ito yung passage, pintuan ng passageway, at ito yung daanan ng tubig. Daanan ng tubig, area, pintuan. So marami mga sign dito ka-TH. Itong bato na to ka-TH ay hindi ito bato. Hindi sa itong simento kasi maraming lumot. Letter A pa. So hindi ko lang alam kung may ano ba dito, may mapa dito na kung saan nakalagay ang ano ang deposit. So puntahan natin ang ano ito ka-TH. Dito nagsimula, dito galing ang tubig sa area na ito. So malamang kung ito yung pintuan, so madali lang ito. Dalawa lang ito ka-TH. Either pintuan yan or nasa gilid. Nasa gilid ng butas na yan dito. Kasi tinabulan lang nila ang pintuan ng deposit. So yan na ka-TH. Confirm na ang compass ay pwedeng gamitin sa pagti-treasure hunting. So may mga tinatawag dito na mga marker. Ito. So i-clear lang itong daanan para mabuksan ang pintuan. So yan na ka-TH. Sana may natutunan kayo at sana may masubukan ninyong gamitin ang kumpas, kahit anong kumpas, kumpas na apps. Wag nang maraming kasikot-sikot. Yan lang ka-TH. So salamat sa iyong panonood. At huwag mong kalimutan na aralin ang mga bagay-bagay.